meron ng pag-uusap sa dalawang kampo, sa SMNI at tsaka sa Banateros, 'no? Again ulitin ko, ayokong i-preempt kasi baka mamaya maudlot, 'no? Pero andiyan na 'yan, ina-announce na nila, I might as well i-announce. Sabi ko nga sa kanila, "Puwede ba isikreto muna natin kasi, matanggalan kayo ng prangkisa madadamay pa kami." "Hindi, hayaan mo tanggalin na lang ng tanggalan ng prangkisa 'di lalo tayong nag-ingay." Oo, 'di ba? Kasi lalong pag-iinitan 'yan, eh. Lalong pipilitin niyang tanggalan ng prangkisa, o sige lang, 'di ba? 'Di saka tayo magwala. 'Pag tinanggalan ng prangkisa, bakit niyo binubusalan ng SMNI? 'Yun, 'di ba? Hmm. So, sige, next week na. Ang usapan, once a week, magkakaroon po ang segment ang Banateros Brothers do'n. At, parang na-suggest ng SMNI everyday. Naku, nagulat si Banat Bay. Everyday. Naku, hindi po puwede everyday. So, tumawad ako, sabi ko, subukan natin twice a day or once a week pala, once a week ang sabi. Sabi kasi once a week, tapos sabi ng SMNI everyday. So, sabi ko, baka puwede nating gawing twice a week or thrice a week. So, pag-uusapan, hindi pa naman pulido kaya lang po, eh, tingnan natin yung susunod kasi nga ayoko hindi ko alam kung paano ko i-a-announce, eh. Alam mo ang dami na nga naiinggit, eh, nag-post ako ang dami may mga komento na tapos may nagsasabi na. Alam niyo naman kasi itong Ensenada yang mga inggitero. Marami ngang nainggit dun sa mga vloggers na nagpunta sa Davao 'to. Inggitero kasi talaga 'tong mga Ensenada, eh. Oo, inggitero sila. So, siyempre, lalo na ito sa SMNI sabi ko banat bay, ha? At abangan ninyo kung sino magiging first guest namin. Malupit, sabi ko, "Banat Bay, puwede ba 'wag na 'yan, 'wag na 'yan, delicates." "Hindi, dapat boom na boom agad, first first salvo, 'yan agad ang interview." Naku, sabi ko, "Banat Bay, pag-iinitan na naman tayo." Sa katunayan, eto ayoko bigla akong bigla akong bigla akong napaisip, eh. Dadami na naman ng bashers. Pag-iinitan na naman tayo niyan kaya nga medyo lumalaylo-laylo na ako, eh. Oo, lumalaylo-laylo pa ako niyan, dapat nga gusto ko 5 times a day ang live, eh, kaya lang lumalaylo ako kasi ang daming bashers. Tapos ang dami pang inggit kay 'di ba tanggap na aminin natin, ang daming inggit kay Pastor Kibuloy. Tapos ang daming bashers ng Banateros. O 'di ba pagsamahin mo 'yun, yung mga inggit kay Kibuloy at yung bashers ng Banateros, naku, grabe. Ah, sabi ni "Handa na kayong makulong." Papakulong na tayo sa Senate. Ay sus, patay tayo niyan. Ay ewan ko. Sa totoo lang medyo ninerbiyos ako ng konti. Konti lang naman, slight 'no, pero excited. Sabi nung dalawa, next week busy." Ay sabi nila sa na after Holy Week. Sabi ko, "Wag na, next week na." Oo, pero kinakabahan ako, pero next week na. Ako yung excited. Gusto ko talaga sa Tuesday na bakbakan na agad. Wag na. After Holy Week, paligpasin natin yung Holy Week. Sabi nila, baka malay mo, after Holy Week, iba na, iba na nakaupo. Di wala nang SMNI. Sabi ko, grabe. La Arnie TV sabi, daming inggit niyan. Sigurado. Manggagalaiti na naman yung mga yun, maiinggit yung mga yun. Alam ko may suggestion sa mga maiinggit diyan, pikit na lang kayo, pikit. Hindi po June 2, nagkamali po si Boss Dada. April 2 po kasi after Holy Week. Ako po nagtanong nun, baka na-misheard ni Boss Dada. Kasi excited si Boss Dada, eh. Sabi ni Jeb Rivera, mamamatay na sa inggit. Pero pangako ko yan, hindi ako magdadabog, hindi ako magbabagsak ng mic, promise. Ang dami kong naku, ang dami ko sa mga taga-SMN, ang dami kong nakuhang kwento ro'n. Kilala ko yung mayayabang at saka yung entitled at saka namimili ng i-interviewhin. Alam ko, naku, alam ko. Kilala ko na sino yung mga takot. Oo. Sa Banateros, kahit pa-interview niyo sa amin si Ontiveros, i-interviewhin namin. Oo, puwede 'yun.
Pero wag niyo naman pa-interview yung laos na, ha? Baka laos na vlogger na nagpapalakas na lang, nakikisawsaw na lang, bibirahin si Pastor Kibuloy para sumikat. May mga gano'n, laos na, eh. Oo. Joylyn Legaspi, ang mga inggitero wag na lang mag-watch. Ay naku, hindi makakatiis 'yun. Pero alam nyo, marami na namang pakikitain si Banat Bay. Oo, sigurado 'yun. Buhay na naman ang vlogging. Buhay na naman ang mga political vloggers. Araw-araw ang topic nila niyan si Banat Bay. Yung mga hindi marunong mag-isip at walang alam sa politiko na political vlogger, anong gagawin niyan? 'Di babanatan na naman si Banat Bay, buhay na naman sila. Ang dami na naman nilang babanatan niyan. Oh, basta matindi yung una naming guest, matindi. Oo. Buhay pa ba si Tut? Yun lang naman ang galit 'pag wala si Banat Bay. Hindi, marami po. Kasi si Banat Bay, gusto nilang mag-ingay. Ulitin ko, marami kasing political vloggers na walang alam sa politika. Oo, totoo 'yan. Political vloggers na walang alam sa politika. Kaya lang sila nagkaka-views, kaya lang sila nakakadaldal kasi babanatan si Banat Bay, 'di ba? Oh, 'pag napunta pa sa SMNI si Banat Bay, eh, ang dami na naman nilang content, oh, na-save na naman nila yung katangahan nila. 'Di ba? Babanat na naman sila. Magtataka kayo. Yun nga pinag-uusapan namin kanina sa SMNI, eh. Sabi ko, ah, kami kahit araw-araw ang topic namin Duterte, Kibuloy, Baste, Sara, marami kaming mako-content. Kasi tunay kaming DDS. Eh, yung mga maka-Marcos at maka-Tamba, hindi nila kayang i-vlog si Marcos at si Tamba. Sinong ibina-vlog nila? Eh, di parehas nung vlog namin. Duterte, Kibuloy, Robin Padilla, Baste Duterte, Paulo Duterte, Pulong Duterte, at Sara Duterte. 'Di ba parehas ang vlog? May pro-administrasyon at opposition, parehas ang bina-vlog. Bakit? Eh, mga bobo yung nandodoon sa kabila. Mga walang alam yun, eh. At saka boring. Boring yung boring yung kanilang puon. Boring yung kanilang mga politiko. Anong gagawin nila? O edi sawsaw sila, punta rin sila sa kabilang kampo. O banatan ng Duterte. Tingnan mo last week lang sinong number 1 nilang binabanatan? Duterte, Kibuloy, Banat Bay. Pati nga si Banat Bay kasali na, eh. 'Di ba? Paulit-ulit lang 'yon. Duterte, Kibuloy, Banat Bay. Duterte, Kibuloy, Banat Bay. Duterte, Kibuloy, Banat Bay. Bakit? Wala silang mapo-promote doon. So yung mga DDS at yung mga anti-DDS, iisa ang binablog. Duwag kasi yung mga yon. Hindi nila kaya, duwag na tanga pa. Hindi nila kayang i-vlog yung kanilang politiko. So, masaya sila niyan kasi twice a week posibleng lumabas. Hindi pa sure 'yan, kasi nag-uusap pa naman ang dalawang kampo, eh. Ang SMNI at ang Banateros. Although may, kumbaga sa bahay may blueprint na, may usapan na, kaya lang, pag-usapan pang muli. Mag-uusap pang muli hanggang maging April 2 kung ano yung mga gagawin at maraming plano. And we will invite vloggers. Yan. So, napakaganda nung idea ni Banat Bay, bibigyan namin ng espasyo yung ibang mga vloggers. Pero siyempre, on the broadcasting level na po. Hindi pwede yung basta-basta na lang. Siyempre, hindi ka pwede magmura doon. Sila nga daw pagka may interview si Tatay Digong, nakahanda na sila doon. Pipindutin yung toot pagka biglang nagmura. Kasi siyempre meron doon, eh. Hindi katulad sa vlog mo, ikaw lahat, 'di ba? Wala kang maapektuhan. So, 'yun po. Pero hindi pa po sure 'yan, baka mamaya hindi matuloy. Sasabihin, hindi kasi natuloy. Basta kami nag-a-announce lang. Nagkaroon ng usapan ang boot camps. Kasi po nung ano kami,
nagkausap kami nila pastor and naging planning 'yan. So, we'll see. Again, it's not yet sure. Maybe we can put it at 70%, 'no? Eh, malay mo, paano kung nawalan ng prangkisa SMNI? 'Di wala. Pero kami naman, tuloy kaming magba-vlog. Kung mawalan ng prangkisa, pero iba naman kasi yung prangkisa, iba naman po kasi yung YouTube, 'di ba? Eh, siguro naman hindi na nila hawak ang YouTube. Eh, kung naman pati YouTube diniktahan pa nila, anong tawag mo dun? Diktador. Eh, lahat na dinidiktahan mo. Didiktahan niyo na yung Facebook, diktahan niyo pa rin yung YouTube. Naka-shadow ban na nga ang maraming DDS vlogger sa Facebook, eh. Oh, 'di ba? O didiktahan niyo pa rin ang YouTube. Oh, hindi na kayo makakaiwas sa tatak na diktador. Kasi puro lang kayo dikta, eh. 'Di ba, ayaw niyong nagsasalita. But definitely ang Banateros brothers, especially si Banat Bay, hindi mo mabubusalan 'yan. Dire-diretso bunganga ng mga 'yan, lalo yung mga kasama ko. Kaya sabi ko dadami bashers natin nito, pambihira. Hmm. Sana matuloy ang nagkaroon ng slot ang Banateros sa SMNI. Yes, sana nga magkaroon. Sana tuloy-tuloy na po ito at, sana nga madagdagan pa, eh. Busy kasi si Banat Bay, eh. Dapat nga everyday sana 'no, pero hindi po puwede. Oh. Sabi ni Jeng kasi content nila tambaluslos, boring, walang views. Correct. Wala naman talaga dun, eh. Kaya nga nagpupumilit silang pumasok dito. Kaya iisa ang ano, pansinin mo pati yung mga sinong topic nila ngayon, 'di ba si Kibuloy? Oh, wala na, eh. Pasalamat nga kayo binuhay ni Kibuloy yung channel niyo, kung hindi dahil kay Kibuloy wala na kayo. Yun, dun ako kinabahan, Nalds Gaming. Na-anticipate natin 'yan, baka mapatawag din kayo sa Congress Idol. Kaya nga, eh. Kaya nga tapos yung first guest pa namin matindi, matindi. Matindi, baka mapapatawag na kaming talaga 'yan. Ay. Pansin ko coach may mga bagong recruit na Sinto vloggers, Ensamada vloggers. So, eh, wala, hindi sila talaga papatalo at saka maraming pera kasi do'n. Alam mo, ang advantage ng mga DDS vloggers, organic, 'no? Galing sa puso, eh, yung mga DDS vloggers. Do'n naman sa kabila, marami diyan bayaran. Marami diyan jokebox vlogger, 'no? Kaya maraming pera do'n, eh. Kaya yung mga laos do'n na nagpupunta kasi siyempre wala nang kita yung vloggers, yung walang views yung kanilang ano, punta sila do'n kasi do'n may kita. O ta's 'pag pumunta ka ro'n, 'pag binanatan mo pa ang Duterte at saka ang Kibuloy, biglang tataas ang views mo. Meron ka ng sahod, tataas pa views mo, 'di ba? So do'n ka na. Pero ang advantage naman namin, ito pinagmamalaki ko naman sa DDS vloggers. Ang hirap mong awatin kasi totoo, galing sa puso. Yun, hamon niyo sa kanila, 'di ba? 'Pag napunta kayo sa channel nila, hamunin ninyo. Anong hamon? Sabihin ninyo, kaya niyo bang i-vlog yung sinusuportahan niyong pulitiko? Bakit ang vlog niyo na lang puro ano, puro paninira sa Duterte, puro paninira sa mga DDS vloggers? Oh, yun ang i-comment ninyo. Matauhan sila. Tanong niyo, bobo ba kayo? Bakit puro mura lang ang alam niyo? Bobo ba kayo? Bakit, yung lagi niyong ano, puro negative, 'di ba? Hindi niyo kayang i-vlog yung bigyan niyo ng istorya, bigyan niyo ng narrative yung inyong mga puon, anong magagandang ginawa nila. Bakit naka-focus kayo dun sa kabilang kampo, yung paninira ng kabilang kampo? Puntahan ninyo yung mga TVJ vloggers na nagpunta na roon sa kabila dahil may bigayan. Sabihin niyo, bobo ka ba? Bakit parating si Kibuloy ang topic mo? Ah, hindi nila i-ano yung ano,
hindi nila i-topic yung kanilang, pulitiko. Sabi dito, lalo na yang Mark walang, sense pinagsasabi nila. May sense pa nga si Mark, eh, kumpara mo dun sa iba, naku matindi talaga. Jasbel, huwag kayong matakot Banateros pag katotohanan dala din ninyong kasama. Basta, hiling lang namin po sa inyo 'no, ipagdasal po niyo kami dahil, nakakatakot na po ngayon, 'no. 'Pag nagsalita ka against sa government, markado ka na. At kung nagawa nila yung kay Pastor Kibuloy, kaya yung gawin sa aming mga ordinaryong tao. Sabi, Tats Rubio, paano kung walang manood at papansin sa kanila kahit walang views coach, may sahod pa rin sila? Anong ibig mo sabihin, sahod sa YouTube? 'Pag sa YouTube walang nanood, walang sahod. Pero sila pagka may sahod sila sa pulitiko, kasi marami tayong nababalitaan sa mga ensimada, eh, mga ano 'yun, jukebox vloggers 'yun. So, may sahod sila kahit walang nanonood. Oh, sabi si Kagago habang binabanatan ng mga Duterte halatang may script binabasa at saka hindi daw niya nilabas sa YouTube niya. Oo, iba yung sa YouTube niya. Baka kayo nasunod pag-initan pagkatapos ni Pacquiao, sigurado 'yan, sigurado po 'yun, guaranteed 'yan. Ah, ang inggit is a very deadly sin, kita niyo. Lulutang diyan, ngayon pa lang, as early as now, tandaan niyo po 'tong sasabihin ko. Lulutang ngayon ang mga inggit. Tandaan niyo 'yang sinabi ko, lulutang ang mga inggit. Inggit is a very, very deadly sin. So, sigurado 'yan, after si pastor kami naman ang pag-iinitan. Pahinga ka muna pastor, kami muna ang bahala.